Arestado na ang mga opisyal ng isang kumpanyang nagbebenta ng mga motorsiklo pero hindi umano iniremit sa mga bangko ang bayad ng mga buyer. Mga rider owner tuloy ang naipit kahit fully paid na sila. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Dalawang taon mula nang isyuhan sila ng arrest warrant para sa kasong syndicated estafa, dinakip ng intelligence unit ng NCR Police Office si Jomar Lorica, ang CEO ng Champion Global Lifestyle Corporation. Kasamang dinakip sa parehong kaso ang iba pang opisyal ng kumpanya na sina Ilona Francisco, kinakasama ni Lorica, at isang Rosalie Alcantara. Ayon sa mga complainant, cash silang bumili ng brand new na motorsiklo sa kumpanyang ito pero makaranang ilang buwan. Idinemanda sila ng bangko na kadeal ng Champion Global Lifestyle. Lumalabas na hindi iniremit ng kumpanya sa bangko ang bayad ng kanilang mga kliyente. Naloko po kami talaga kasi nagbayad po kami ng buo. Yung iba nga po pinangutang yung pinambayad, but then hinahabol kami ng banks. Madami po kaming kagrupo. Yung iba po vendor, yung iba po homemaker, yung iba nga po students. Sumugod sa tanggapan ng Champion Global Lifestyle Corporation sa Quezon City ang mga nagrereklamo. Nakipag-usap sila sa mga kawani ng opisina pero wala raw makapagsabi kung saan napunta ang ibinayad nila. Yun ang hindi pa nasasagot hanggang ngayon. Since October 1 po, tinigil po nila yung payment sa banks kasi nag-announce sila ng bankruptcy. Ba't kami magbabayad? Bayad na po kami. Ayon sa mga biktima, panahon ng pandemic nang bumili sa presyong mas mababa ng 20,000 pesos kumpara sa original price. Bukod pa yan sa ibang dagdag promo. Una po sa lahat, discounted. Second po, mabilis po yung pag-release ng unit kasi during that time wala pong mga kasa na ay na-entertain yung cash payments. Gusto ko po kasi cash kasi ang installment po is masyadong mahal. Isipin nyo, pandemic ngayon, magkakalokohan pa ba tayo? Pag sinabi nating syndicated estafa, masasabi na nga din natin na scam yan. Online ang ginamit na pamamaraan itong mga kriminal kung saan they pose as legitimate na motorcycle dealers at na nag-offer ng mas mababang halaga. Pero giit ng pangunahing suspect na pumayag lang sa interview kung hindi ipapakita ang mukha. Hindi tayo scam kasi registered tayo. At the same time, bago sila pumasok sa amin, meron silang pipirmahan na kontrata na nag-agree sila sa sistema ng company. Hindi raw nila tatakbuhan ang responsibilidad. In fact, marami na yung na-fully paid sa kanila. At the same time, marami na rin po yung nagre-refund. During pandemic po kasi, struggle na yung company nilalaban pa rin namin siya. Tapos, ayan, hanggat hindi na makasurvive. Sinubukan din naming kunan ng pahayag sila Francisco at Alcantara pero tumanggi sila. Nirevoke na rin ng SEC ang registration ng kumpanya dahil sa mga paglabag nito. Maging leksyon naman daw ang kasong ito sa ating mga kababayan. Mag-avail lang po tayo dun sa mga legitimate na dealership, may physical store, para po talagang ma-counter nila kung legitimate transaction at hindi po sila maloko. Huwag silang magpapasilaw dun sa mababang presyo. Pag too good to be true, yung offer sobrang baba, malamang scam yan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras.